Taong 2006 nang dumayo sa bansang Russia ang kababayan natin si Don Sultan upang kalabanin ng noon ay kinakatakutan at sinasabing isa sa mga magiging boxing superstar in the future na walang iba kundi ang Russian fighter na si Anton Solopov. Sa laban na ito ay paglalabanan nila ang titulong PABA welterweight title. Hindi po basta-basta ang boksingero na ito mga idol. May malawak po itong karanasan pagdating sa amateur boxing. Nagtala po ito ng records na 180 wins sa kanyang 205 bouts sa amateur division. Nakuha din ito ang titulong World Boxing Championship title taong 1998. At ang malupit pa dito mga idol, tinalo nito si Miguel Cotto sa isang amateur fights, kaya naman napakataas ang expectation ng mga taga-Russia sa boksingero na ito. At ito na nga po mga idol, May 20, 2006 na magharap na nga sa ibabaw ng lona si Solopov at ang kababayan natin si Don Sultan. Na mga panahon na iyan ay may kartada si Sultan na 15 wins, 6 losses, 2 draw at 6 na knockouts. Samantala, ang Russian fighter ay may malinis na record na 12 wins, 9 knockouts at wala pang bahid ng pagkatalo. Kaya naman, kumpiyansa ang Russian fighter na easy fights lang ang Pinoy dito, lalo pat sa bulwarte nito gaganapin ang laban. At kung titignan mo nga naman ang professional record ng dalawa, ay dihado talaga dito ang kababayan natin Pinoy dahil sa pagiging undefeated fighter ng kalaban nito. Round 1 pa lang mga idol ay agresibo na agad ang Russian fighter. Sinusubukan agad nitong baklasin ang depensa ng Pinoy. Ngunit nagulantang na lang ito, 30 segundo pa lang ang nakakalipas sa round 1 nang tamaan ito ng isang malakas na kanang suntok na sinabayan pa ng mga kombinasyon. Laglag sa lona ang kampyon. Natulala ang mga audience mga idol. Monster kill! Sinubukan pa naman tumayo ng Russian fighter mga idol. Ngunit sa sobrang lakas nga po ng tama nito, na kahit nakatayo na, ay bakas pa rin po ang impact ng atake ng Pinoy dito. Kaya naman minabuti ng referee na itigil na po ang laban. September 23, 2016, nang dumayo ang kababayan natin si John Hemino sa Amerika para labanan ng kilabot at prospect noon ng mga Amerikano dahil sa pagiging undefeated fighter nito na walang iba kundi si Tokakan Clary, isang malaki at bato-batong black American boxer. Sa mga di po nakakaalam at nakakakilala sa American boxer na ito, bago pa man po ito maging isang boksingero ay former professional martial artist po ito. Kaya naman sigurado napakataas ng ring IQ nito dahil na rin sa experience ito bilang isang martial artist. Para sa mata ng mga Amerikano noon, isang tune-up fights lang ang Pinoy para sa pambato nilang si Can Clary. Bukod kasi sa pagiging undefeated fighter nito, ay advantage din ito ng Kano ang pagiging matangkad nito. Naniniwala noon ng mga kababayan ni Clary na matatapos ang laban nito sa Pinoy na hindi ito mahihirapan. Ngunit nang sumapit na ang mismong laban, tila lahat ng sinasabi ng kababayan ni Can Clary ay bumaliktad, sapagkat tila ang Pinoy ang di man lang nahirapan sa bakbakan nilang dalawa. Matapos tapusin at pabaksakin ito ng Pinoy, 1 minuto pa lang ang nakakalipas sa round 1.
Tumama ang isang napakalakas na right hook ng Pinoy mga idol. Dahilan upang bumaksak ang kano. Hindi na ito nakatayo pa mga idol. Tila nahimasmasan nito na kapag Pinoy ang katapat ay hindi dapat maliting. Dahil iba ang espiritu ng Pinoy pagdating sa mismong laban. Matapos nga pong makuha ni Magsayo ang bakanting IBF Youth Featherweight title noon mula sa tigasing Meksikano na si Rafael Reyes na tinalo nito mula sa isang impresibong technical knockout sa ikalimang rounds. Ay sa una pong pagkakataon ay sasabak ang ating kababayan na si Magsayo sa Amerika upang depensahan ang hawak nitong titulo na IBF Featherweight title. Ito ang unang pagkakataon na ipakikita ni Magsayo ang husay at lakas ito bilang isang Pilipinong mandirigma sa buong mundo. Kaya naman, para kay Magsayo ay isa ito sa mga pinakaimportanteng lugto ng boxing career nito. Sa laban na ito ay makakalaban ni Magsayo ang isang undefeated fighter na isang dugong Meksikano na walang iba kundi si Yardley Suarez. Ang laban nilang dalawa ay undercard sa main event noon ng kababayan natin na si Donnie Ahas Nietes kontra sa pambato ng Mexico na si Juan Alejo na pinamagatang Philippines versus the World ng Pinoy Pride 33. Nang mga panahon na iyan ay may kartada pa lamang si Magsayo na 11 wins, 9 knockouts at walang talo. Samantala si Suarez naman ay mayroong kartadang 13 wins, 8 knockouts at wala rin talo mga idol. Kung mapapansin nyo mga idol ay hindi naman nagkakalayo ang kartada ng dalawa. Lamang lang ng konting experience itong si Suarez kay Magsayo. Pero alam nyo ba mga idol, ng mga panahon na yan ay napakataas ng kumpiyansa ng Meksikano na pababaksakin niya si Magsayo. Ito ay matapos itong magpahayag ng isang maanghang na statement sa press conference nila at ito ang mismong sinabi nito. Ayon dito ay nangangako siya na pababaksakin niya ang Pinoy sa loob lamang ng ikalawang rounds. Tila ba siguradong sigurado na ito sa mga sinasabi niya. Kumbaga mga idol ay masyado nitong minamaliit si Magsayo lalo pat nalaman nito na ngayon pa lamang ito tutungtong sa Amerika upang lumaban. Kumbaga mga idol, parang sinasabi nito na iba ang mga kalidad ng boksingero kapag lumaban ka na sa Amerika. Na ang ibig sabihin nga nito ay masyado pa raw hilaw si Magsayo para lumaban sa katulad ng dekalibreng boksingero. Isama mo pa ang tapang at angas ito at sobrang taas ng tingin sa sarili. Di pa man nadating ang mismong laban mga idol ay masyado ng maraming sinasabi ang Meksikano. Mula naman sa kabilang banda mula sa kababayan natin si Magsayo ay sobrang humble lang nito. Na kahit paano pa nga ang sinasabi ni Suarez ay nananatiling tahimik lang ito at naghihintay ng takdang araw na salpukan nila ng Meksikano dahil ang totoong yabang ay dinadala hanggang sa ibabaw ng ring. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban tila ang expectation ni Suarez ay tila nabaliktad dahil ayon nga sa mga sinasabi nito ay pababaksakin niya ang Pinoy sa ikalawang rounds lamang. Mas matindi pala ang gagawin ng Pinoy dito na ito na ata ang pinakanakakahiyang tagpo sa buong buhay ni Suarez. Dahil winasak lamang ni Magsayo ang Meksikano sa loob lamang ng first round. Ang masakit pa nito ni hindi man lang nakaporma ang Meksikano. Laglag ito matapos makatikim na malagokong combo ni Magsayo. Kalaban mo ng Mexico nakaputi si Suarez. Matagal talaga ni Suarez. I couldn't see it earlier. You can see the difference now. Malaking test para kay Magsayo who they say was magnificent in sparring. Agad siya, Just be needs aggressive. to calm down. Relax na. Stay with the game plan. Kasi minsan, makikita mo yung aggressiveness because of Good left right combination, wala ka Magsayo. That tells a good statement. Importante yung mga unang landing. well, it did solidify the body. Ganda ng straight ni Magsayo. The combination, that was a very good combination for Magsayo. Very impressed right now. Very impressed with Magsayo. The way he's thinking. The way he's looking at the opponent. Although, we don't know kasi, hindi natin alam kasi yung mga Meksikano mabagal. There's slow starters. Very good left foot again. Aware kasi malakas dito si
Fatality. Matapos nga po ang napakasakit na pagkatalo at kahihiyan na sinapit ni Suarez mula sa kamay ni Magsayo, ay hindi pa naman ito pinanghinaan ng loob para ipagpatuloy ang pagbaboxing. Kaso nga lang, tila ba naging maalat na ang boxing career nito matapos magtamo ng 13 talo sa kartada nito. Taong 2019 to nang huling lumaban at hanggang sa ngayon, hindi pa po ito nasalang ulit sa ibabaw ng lona. Bago pa man sumikat at makilala ang boxing superstar at binansagan na halimaw ng Japan na sina Naoya Inoue, ay meron ng isang tanyag na Hapon ang hinangaan at nagbigay ng iba't ibang karangalan noon sa Japan pagdating sa boxing. Ito'y walang iba kundi si Akira Yaegashi, isang former WBA mini flyweight champion, former WBC ring and lineal flyweight champion, at former IBF light flyweight champion. Sa mga achievements pa lang nito, ay masasabi mo talagang literal na kilabot ng Japan si Yaegashi, mga idol. Ito rin ang naging inspirasyon kung bakit nabuo ang anime series na Knockout. Ito rin ang nagturo ng mangilan-ngilang teknik kay Naoya Inoue at naging idol rin ito ni Inoue. Tinuring din itong bayani ng mga Hapon dahil sa mga karangalang dinala nito sa kanilang bansa. Pero alam nyo ba, may isang Pilipino ang nagbigay ng sobrang kahihiyan sa Japanese fighter na ito. Tila winasak ng Pinoy na ito ang napakagandang reputasyon ni Akira Yaegashi. Ang masakit pa nito, sa mismong bansa pa ng Hapon ito nangyari. Kung sino ang Pinoy na ito, ito'y walang iba kundi ang boxer legends na si Milan El Metodico Melendo. May 21, 2017, nang dumayo ang kababayan natin si Milan Melendo sa Japan upang labanan ng kampiyon noon na si Akira Yaegashi sa light flyweight division. Paglalabanan nila ang IBF Light Flyweight Championship title na hawak noon ng Hapon. Ginanap ang laban nila sa Ariake Coliseum, Tokyo, Japan. Kumpiyansa ang Hapon na kayang-kaya niya ang Pinoy. Sinabi rin ito na hindi siya matatalo at mapapahiya sa sariling bansa niya na mataas ang turing sa kanya. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, natulala na lang ang mga audience at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Matapos nga pong pabaksakin sa lona ng Pinoy ang Hapon, hindi lang isang beses, kundi 3 beses sa loob lamang po ng first round. Triple kill! Kitang-kita po sa mga kababayan ni Akira ang pagkadismaya sa nasaksihan nila. Tila di makapaniwala na ang sinasabing true to life Ippo Makunochi ay winasak lang ng ganun kabilis ng Pinoy na halos walang pinsalang nakuha. Well, ganun talaga ang buhay mga idol. It's better to move on.